Alam at inaasahan ni Lisha ang lahat ng mangyayari sa negosasyon. Ipinaliwanag ni Lisha na mas importante na mabilis matapos ang negosasyon kesa sa mababa ang alok na pera. Alam at na-research ni Lisha ang pagkatao ni Shokma, hahanap si Shokma ng paraan para makatanggap ng suhol. Kahit sinabi pa ni Leng ang tunay na halaga na dala nila. Ito ay warm-up pa lang ng negosasyon. Nag-aantay sila ng pagkakataon kung kailan ibibigay ang suhol. Hindi sila pwedeng bumalik sa Templar dahil kulang ang oras. Naisipan ni Lisha na bumili ng damit at mga alahas ng maaga upang magamit pandagdag suhol sa huling sandali. Alam niya na tatanggapin ito ni Shokma. Sa umpisa, hindi sila paniniwala ni Shokma na seryoso sila sa alok na suhol. Nang idagdag ni Lisha ang damit at mga alahas sa suhol, dun palang nalaman ni Shokma na seryoso sila sa negosasyon. Lahat ng yon ay sinet up ni Lisha. Natuwa si Ars at Charlotte, ngunit nagalit si Leng at umalis. Kinausap ni Lord Lamere si Leng sa labas. Sinabi ni Leng na naiinis siya sa dalawa. Ipinagmamalaki niya na maging parte ng Duchy of Mizshan. Kahit maganda ang kinalabasan ng negosasyon, nagsisinungaling sila Ars buong oras. Loyal ba sila Ars sa Mizshan? Pinaliwanag ni Lamere. Pinanganak si Leng na may estado sa buhay. Hindi niya kailangan ng masinungaling sa iba. Ngunit si Ars at Lisha ay mas mababa sa estado at kapangyarihan kesa sa kanya. Pero nakakahanap pa rin ang dalawa ng mga paraan upang pangalagaan ang kanilang nasasakupan. Bukod sa pagsisinungaling, may pagkakataon na kailangan nilang dayin ang sarili nilang mamamayan. Upang ingatan ang kanilang mga nais. Sapagkat mahal nila ang Mizshan at maprotektahan ang karangalan nito at mga tao. Tumakbo si Leng palabas. Naalala ni Lamere ang nakaraan kasama si Leng. Sinabi ni Lamere kay Ars na masyado lang tapat si Leng at balang araw magiging magaling na leader. Isang linggo pagkatapos ng negosasyon, dumating na sa Imperial Capital ang mga representante ng Paradil. Alam ni Ars na hindi pwedeng suhulan ang mga ito. Nagtanong ang representative ng Paradil kung may plano bang maghiwalay sa imperyo ang Mizshan. Hindi nila pinayagan sumagot si Ars, sapagkat mas nakakataas ang katungkulan ni Leng. Sinabi ni Leng na si Vazmark lang ang may gusto nito. Nagtaka si Ars sa sinabi ni Leng dahil marami na ang nakakaalam na may plano silang humiwalay sa imperyo. Naniwala ang representative ng Paradil at masayang makatrabaho ang lugar ng Mizshan. Nagtatag sila ng alyansa. Nung gabing umalis si Leng, bumalik siya at kinausap si Lisha. Humingi ng tawad si Leng at sinabing kulang pa ang kanyang nalalaman sa tunay na buhay at gusto makatulong sa Mizshan. Humingi siya ng payo kay Lisha at pumayag naman ito. Sinabi ni Lisha kay Leng na pumunta siya sa mga piging sa Imperial Capital at ibulong sa mga maharlika doon na, ang side ni Vazmark ang may gusto humiwalay sa imperyo. Dahil ito ay galing kay Lord Leng, madaling naniwala ang mga maharlika sa impormasyon. Sinabi ni Leng na marami siyang natutunan sa kanilang mission at magtatrabaho ng husto para sa kanyang bayan. Nasambit na ni Leng ng tama ang pangalan ni Ars at humiling na makipagtulungan. Natuwa si Lamere sa pagbabago ni Leng. Ilang araw pagtapos ng alyansa sa Paradil, kinausap agad nila ang Duchy of Sights na huwag sila atakihin. Nakabalik na sila Templar at masayang sinalubong ni Lord Kurran at tinanong si Leng bakit siya sumama nang walang paalam. Humingi si Leng ng paumanhin sa ama at gusto lang makatulong. At inamin na marami pa siyang dapat matutunan, natuwa naman ang kanyang ama. Ginamit ulit ni Ars ang kanyang appraisal skill kay Leng at nakitang nag-improve ang stats nito. Nagpasalamat si Lord Kurran sa grupo ni Ars at binigyan ng 100 gold coins reward. Magagamit ni Ars ito upang ipaayos ang kanilang balon at sweldo ng mga sundalo. Sinabi ni Lord Kurran ang detalye ng paparating na digmaan. Una nila sasalakayin ang bayan ng Alphada, at itinalaga si Lamere at Ars mamuno ng army ng Kenare. Ipunin ang kanilang army at bumalik sa Templar pagtapos ng 1 buwan. Tinanong ni Charlotte si Ars kung okay lang ba siya. Alam niyang wala pang karanasan si Ars sa digmaan at sinabing manatili na lang muna siya sa bahay. Alam ni Ars na siya ay takot, ngunit ito ay pagpapakita ng walang paggalang sa yumaon niyang ama. Sinabi ni Ars kay Charlotte na wag siya alalahanin, isa na siyang lord at siya ay handa dito. Ibibigay ni Charlotte lahat ng tulong para kay Ars. Ganon din si Lisha, sa bahay ni Ars. Pagod sa pag-training si Roselle. At sinabi ni Miriel na umikot pa ng 1 beses.
Nagalit si Roselle dahil nag-promise si Miriel sa kanya na tuturuan siya paano lumaban. Sinabi ni Miriel na mas mabuti pang si Ritz ang magturo sa kanya nun. Dumating Ritz at kinuha ang inumin ni Miriel. Binawalan siyang uminom sa buong araw. Nasambit ni Miriel ang pangalan ni Ars, agad tinakpan ni Roselle bibig niya at huwag banggitin ang pangalan ni Ars sa harap ni Ritz. Dahil sobrang nag-aalala si Ritz kay Ars at pinipigilan ni Roselle na mapuntahan si Ars. Ipinaalala ni Miriel kay Ritz na inutusan siya nito na alagaan ang mansion, kumalma naman ito. Biglang narinig nila ang boses ni Ars na dumating na. Natuwa si Miriel na itinalaga si Ars bilang pinuno ng Kenare Army. Nagpasalamat si Ars sa kanyang hukbo na palaging nasa training at matagal na pinaghandaan ang paparating na digmaan. Sinabi munang magpahinga sa sumunod na araw. Habang nasa sentro ng bayan si Ars at Licia, nilapitan siya ng kanyang mga mamamayan at takot na tinanong tungkol sa paparating na digmaan. Naintindihan ni Licia ang saloobin ng mga tao na natatakot sa gyera. Sinabi ni Licia sa kanila na huwag mag-alala at poprotektahan sila ni Ars. Sabi ng mga tao na mas nag-aalala sila kay Ars. Gagawin nila ang lahat para kay Ars. Pinuna na niya si Licia sa bahay nila at si Ars ay bumisita sa puntod ng kanyang ama. Ikinwento niya ang bagong nangyari sa kanya at humingi ng gabay na protektahan ang nasasakupan. Dumating din ang ibang kaibigan ni Ars upang samahan siya. At nangako sila sa puntod ng ama ni Ars na susuportahan si Ars at huwag mag-alala. Gayon din si Roselle at Ritz. Naghahanda na ang hukbo ni Ars, sinabi ni Licia na siya na ang bahala sa mansion at mag-focus na lang si Ars sa labanan. Sa Templar Square nagtipon lahat ng army. Nagpasalamat si Lord Curran sa lahat ng pumunta. Pinaliwanag na, bago nila makuha ang Arkantes sa kamay ni Vasmark, kailangan muna nila makuha ang bayan ng Alphada, Samak at Belzod. Nagpasalamat din siya sa alyansa nito sa Paradil, at ang Paradil ang magiging tagamasid sa mga hakbang ni Vasmark. Pinasalamatan ni Lord Curran sa pagsisikap ni Ars sa pagkakaroon ng alyansa sa Paradil. At sinabing mananalo sila sa labanan. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking anime recap. Huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na episode. Salamat!